Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Isang linggo pagkaraan. Dalhin mo ang file na ito kay Ginoo Dante Razon at ipapirma mo ang mga papeles, utos ni Ginoo Ferrer habang inaabot sa akin ang isang file. Tumango ako at agad lumabas ng kanyang opisina. Isang linggo na ang nakalipas mula noong insidenteng iyon at isang linggo na rin mula nang hindi ako makatanggap ng anumang pagbabanta mula sa mga ayala. Napangiti ako habang iniisip iyon. Pagdating ko sa labas ng opisina ni Dante, huminga ako ng malalim upang ihanda ang sarili ko bago kumatok sa pinto. Maya-maya ay narinig ko ang mahinang pasok. Pagpasok ko, nadatnan ko siyang abalang-abala sa pagbabasa ng mga dokumento, hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Napakunot ang labi ko sa tila walang pakialam niyang asal, ngunit lumapit pa rin ako sa kanyang mesa. Ipinapapirma po ni Ginoo Ferrer ang mga papeles na ito, sabi ko. Doon lamang siya tumingin sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, napansin kong pagod na pagod siya. Namumula ang kanyang mga mata, malinaw na palatandaang kulang siya sa tulog. Okay, tugon niya sabay kuha ng file. Sinimulan niyang basahin ang mga ito. Habang abala siya, nilibot ko ang paningin sa paligid ng kanyang opisina upang humanap ng mapapansin. Sa isang sulok, natanaw ko ang isang kabinet na po ng kanyang mga tropeo at sertipiko. Lumapit ako roon at pinagmasdan ang mga ito. Napakarami niyang tropeong napanalunan, iba't ibang laki, iba't ibang parangal. Napangiti ako. Ang dami niyang tropeo pero wala man lang isa para sa pagiging pinaka-aruganting tao sa buong mundo. Ayos lang, bibigyan ko siya niyan balang araw, mahina kong sabi sa sarili, sabay tawa. Narinig ko yon, malamig niyang sabi. Napalingon ako at nakita kong nakatitig siya sa akin. Congratulations, matalas pala ang pandinig mo, sagot ko sa halip na humingi ng tawad. Lalo siyang tumitig sa akin bago umiling sa di makapaniwala. Naipirma ko na ang mga papeles, sabi niya. Tumango ako at nilapitan siya upang kunin iyon. Pagkalap ko ng mga papeles, handa na akong lumabas nang bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Ano iyon? Tanong ko, bahagyang nagtaas ng kilay. Hindi ka ba pupunta? Tanong niya sa malumanay na tono. Hindi ako pupunta. Saan? Tanong ko, litong-lito. Sa party, sagot niya. Doon ako natauhan. Ang party. Ang mga Razon ay nag-organisa ng isang malaking salu-salo para sa kanilang mga empleyado, business partners, at mga kliyente bilang pagdiriwang sa pagkapanalo nila ng pinakamalaking proyekto ng taon. Lahat ay sabik na sabik sa kaganapang iyon. Narinig ko pa nga sa mga usapan sa opisina na ang mga Razon daw ay laging naghahanda ng pinakamagarbong mga party, ang mga okasyong hindi mo dapat palampasin. Pero sa kasamaang palad, kailangan kong palampasin ito. Gusto ko sanang pumunta, pero kailangan kong maghanda para sa exam ko sa makalawa, sabi ko, may halong lungkot. Pero hindi ba't matalino ka? Kaya mo namang ipasa ang exam kahit pumunta ka sa party, sagot niya sabay bitaw sa pulso ko. Hindi ko alam. Ayokong magbakasakali, sagot ko habang umiwas ng tingin. Takot ka bang sumugal? Biro niya na may halakhak. Medyo, balik kong sagot sa parehong mapagbiro niyang tono. Kaya pala kinakabahan ka sa tuwing bababa ka sa hagdan, sabi niya nang may pang-aasar. Haha, napakatuwa mo, sarkastiko kong tugon habang umiikot ang mga mata ko. Pwede na ba akong umalis ngayon? Tanong ko pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Hindi, mabilis niyang sagot, ngunit agad din niyang binawi, oo. Pagkakaabot ko ng file kay Ginoo Ferrer, bumalik ako sa sarili kong opisina upang tapusin ang mga natitirang gawain. Pagkatapos ng shift ko, umuwi ako sa Razon Mansion, tahimik at walang tao. Siyempre, nasa party na silang lahat sa mga oras na iyon. Napabuntong hininga ako at nagtuloy sa aking silid. Pagdating doon, nagpalit ako ng damit at nag-ayos ng sarili. Habang nagsusuklay ako ng buhok, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Maria, ang isa sa mga kusinera, ang bumungad.
Ma'am, inihanda ko na po ang hapunan ninyo, sabi niya. Hapunan, tanong ko, medyo nagulat. Opo, sabi ni Ginang Razon na mananatili po kayo dito, kaya ipinagluto ko kayo, paliwanag niya. Napangiti ako. Si Ginang Razon talaga, isang anghel. Laging nag-aalala at nag-aalaga sa akin. Mauna ka na sa baba. Susunod ako agad, sabi ko at tumango siya bago umalis. Bumalik ako sa salamin, itinali ang buhok sa magulong bon at naglagay ng kaunting moisturizer bago lumabas ng kwarto. Habang bumababa sa hagdan, bigla kong naalala kung paano laging nandyan si Dante sa tuwing ako'y umaakyat o bumababa. Napangiti ako at mahigpit na hinawakan ang railing upang siguradong hindi ako madulas. Pagdating sa hapagkainan, nagsimula akong kumain. At heto si Maria, umupo sa tabi ko at hindi ako tinantanan hanggang sa maubos ko ang pagkain. Hindi ako pinatayo hanggat hindi ko naubos ang hapunan, ayon daw sa utos ni Ginang Razon. Mabait si Maria, pero napaka-strikto. Tinakot pa akong tatawagan si Ginang Razon para isumbong na ayaw kong kumain. Nang sa wakas ay matapos ako, napabuntong hininga ako sa ginhawa. Masarap naman ang luto ni Maria, pero hindi talaga ako mahilig kumain ng marami. Hindi dahil nagda-diet ako, sadyang mabilis lang akong mabusog. Habang papalabas ako, tumunog ang telepono ko. Mensahe iyon mula sa group chat namin sa opisina. May nagbahagi ng link ng panayam ni Dante. Nang makita ko ang thumbnail, may larawan niya at gaya ng dati, hindi ko napigilang mapatitig. Hindi ba siya marunong magmukhang pangit kahit minsan? Tila imposible. Kung hindi siya negosyante, siguradong magiging modelo siya. Sa panayam, una niyang tinalakay ang proyekto at mga gawain sa kumpanya. Ngunit maya-maya, nagsimulang magtanong ang interviewer tungkol kay Madison. Ginoo Razon, bago pa kayo ikasal, nagbigay ng pahayag ang mga ayala na kayo raw at si Madison ay ikakasal. Ngunit ikinasal kayo sa ibang babae. Bakit niyo nilaro ang damdamin ni Madison? Tanong ng mamamahayag. Mali po kayo riyan. Hindi ko nilaro ang buhay ni Madison. Siya ang nagtangkang manipulahin ang akin. May iniibig na siyang iba noon, pero gusto pa rin niyang ipakasal sa akin para sa pera at kasikatan. At ang mga ayala ang nagpakalat ng balitang ikakasal kami, tugon ni Dante ng may kumpiyansa. Bagaman hindi lahat ng sinabi niya ay totoo, hindi rin iyon buong kasinungalingan. May mga lumabas na ulat na ang napangasawa ninyo ay ang babae ng inyong buhay. Totoo ba ito? Tanong ng interviewer. At doon ko alam na magsisinungaling na siya ng tuluyan. Totoo iyon. Masaya akong kasal sa babaeng mahal ko, sabi niya na may maliit ngunit tapat na ngiti. Kahit alam kong hindi iyon totoo, may kakaibang init na bumalot sa puso ko. Sino po ang maswerteng babae? Makikilala ba namin siya ngayon? Tanong pa ng interviewer. Sana nga, pero hindi pa maaari, sagot ni Dante. Bakit naman? Tanong ng mamamahayag. Dahil gaya ng nabanggit ko, mahiyain ang asawa ko pagdating sa kamera. Hindi pa niya gustong ipakita ang sarili niya ngayon. Pero balang araw, magpapakita rin kami sa publiko, sagot ni Dante habang nakatingin ang diretsyo sa kamera. At hindi ko alam kung bakit, pero habang nakatingin siya sa lente, para bang ako mismo ang tinitingnan niya. Pagkatapos ng ilang tanong, natapos ang panayam. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at palabas na sana nang biglang tumunog ang telepono ko. Si Ginoo Ferrer ang tumatawag. Napakunot ang noo ko. Bakit siya tatawag sa ganitong oras? Hello? Sagot ko. Hello, Crystal. Hingal niyang tugon, tila nagmamadali. Opo, Ginoo Ferrer, sagot ko, nagtataka. Crystal, pakinggan mo akong mabuti. Nasa alanganin ako ngayon, at ikaw lang ang makakatulong sa akin, sabi niya, halatang pagod. Sige po, paano ako makakatulong? Tanong ko ng mahinahon. Naiwan ko ang mahalagang pendrive sa opisina. Pakiusap, puntahan mo agad ang opisina, pumunta sa aking silid, at kunin mo ito sa pangalawang drawer ng kabinet, mabilis niyang sambit. Ngayon po, ganitong oras? Tanong ko, sabay tingin sa orasan, 11:00 na ng gabi. Oo, Crystal, ngayon. Napakahalaga ng pendrive na iyon sa event ngayong gabi. Kung hindi mo makukuha, maaari nating mawala ang proyekto, paliwanag niya. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi pwede. Lahat ay nagsumikap para sa proyektong iyon. Hindi po. Kukunin ko agad iyon, mabilis kong sabi habang tumatango. Mabuti.
Pag nakuha mo na, pumunta ka sa Manila Hotel, doon ginaganap ang party. Naiintindihan mo? Sabi niya. Tumango ako at agad binaba ang tawag. Dali-dali akong umakyat sa kwarto, kinuha ang aking bag at kaunting pera. Siguradong nasa bahay si Martin ngayon, hindi ko na siya dapat abalahin, bulong ko sa sarili. Tahimik akong lumabas ng Razon Mansion nang hindi napapansin at agad nag-book ng Grab. Pagdating ng sasakyan, sumakay ako at nagtungo sa opisina upang kunin ang pendrive para kay Ginoo Ferrer, o mas tamang sabihin, para sa mga Razon. Alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi ng buhay? Yung sandaling pinupuri ka ng lahat dahil sa iyong nagawa. Kasalukuyan, pinupuri ako ng lahat dahil sa pagkapanalo namin sa proyekto, isang ideyang ako mismo ang nagmungkahi at pinaghirapan kong maisakatuparan. Lahat ay pinag-uusapan ako. Ang ilan ay tumitingin sa akin ng may paghanga, ang iba na maihalong inggit. Sa totoo lang, pareho kong ikinatutuwa iyon. Habang abala ako sa pakikipag-usap sa isa kong business partner, napansin kong papalapit ang dalawang reporter. Napabuntong hininga ako sa loob-loob ko. Hindi dahil natatakot akong sagutin ang mga tanong nila, kundi dahil kilala ko ang dalawang ito, mga reporter na tila walang pakialam sa salitang personal na buhay. Ginagawa nila ang lahat upang inisin ang ini-interview nila, at kapag hindi mo sinagot ang gusto nilang marinig, nagsusulat sila ng kung ano-anong kasinungalingan. Kaninang ilang minuto lang ang nakalipas, nakapagbigay na ako ng panayam. Tinamaan din nila ng kaunti ang usapan tungkol kay Madison, pero hindi sila kasing makulit ng dalawang paparating na ito. Alam kong pagtiyatiyagain nila akong tanungin tungkol kay Madison at kay Crystal. Bagaman may inis sa dibdib ko, pinilit kong magpakita ng ngiti. Hello, Ginoo Razon, bati ng isa sa kanila. Tumango lang ako. Kung hindi po kayo tututol, may ilang tanong lang po kami, sabi ng isa pa. Tumango akong muli, may maliit na ngiti sa labi, kahit ang totoo'y gusto ko na silang sakalin. Alam kong magtatanong na naman sila tungkol kay Madison at kay Crystal. Una sa lahat, binabati ka namin sa pagkapanalo ng proyektong ito, sabi nila. Nagpasalamat ako. Ilang minuto rin silang nagtatanong tungkol sa aking trabaho, hanggang sa unti-unti nang lumabas ang tunay nilang pakay. Ginoo Razon, kamakailan ay ikinasal ka raw sa babaeng sinabi mong minamahal mo. Sino siya? Tanong ng isa. Napasinghap ako sa loob-loob ko. Nabanggit ko na noon pa na hindi ko pa maaaring isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan, kalmado kong tugon. Bakit naman? May problema ba? Usisa ng isa pa, nakataas ang kilay. Bagaman gusto kong pagalitan sila, pinilit kong magpigil. Alam ng asawa ko kung gaano ka-toxic ang mundong ito, kung gaano kadaling husgahan ng mga tao ang isang babae. Tingnan na lang ninyo ang hipag kong si Sarah. Wala naman siyang ginawang masama, pero hinusgahan siya at kinamuhian ng marami. Kaya pinipili ng asawa ko na manatiling tahimik muna. Nang mabanggit ko iyon, bumalik sa isip ko ang mga panahong pinagmumulan ng maling balita ang mga reporter na ito laban kay Sarah. Dahil sa kanila, maraming tao ang tumingin ng masama sa kanya, tinawag siyang gold digger, sinungaling at kung ano-ano pa. Ngunit bilang pamilya, alam ko kung gaano siya kabuting tao. Maswerte ang kapatid kong si Ashton na siya ang naging asawa nito. Pero ano naman ang pangalan niya? Hindi mo man lang ba pwedeng sabihin iyon, tanong pa ng isa. Hindi maaari, mariin kong tugon sabay seryosong tingin. Sigurado ka bang kasal ka talaga? Hindi mo ipinakikilala sa amin ang asawa mo, ni pangalan niya ay ayaw mong sabihin. Ano ba talaga ang totoo? Pinisil ko ng mahigpit ang aking palad, pilit pinipigilan ang pagkainis. Nasabi ko na noon pa, mariin kong sabi, na ipapakilala ko ang aking asawa sa mundo sa tamang panahon. Ang pangulit ninyo ay walang maidudulot. Tumango sila, ngunit halatang hindi pa tapos. Paano naman si Madison? Tanong ng isa, dahilan upang maningkit ang aking mga mata. Ano tungkol sa kanya? Malamig kong balik. Ikaw at si Madison, dapat ay ikakasal, hindi ba? Patuloy ng reporter. Ginawa ng aking lolo ang kasunduang iyon dahil sa manipulasyon ni Ethan Ayala, paliwanag ko, seryoso ang tono. Ngunit nakasaad din doon na kung parehong may minamahal ang bawat panig, maaaring kanselahin ang kasal. May kasintahan na noon si Madison at ako rin. Pero pinilit pa rin niya akong pakasalan para sa pera at kasikatan. Nang hindi siya nagtagumpay, ikinalat niya ang kasinungalingang ikakasal kami. Isa iyong malaking kasinungalingan. Ibig mong sabihin, nagsisinungaling si Madison, balik tanong ng reporter.
Iyon mismo ang sinabi ko, matalim kong tugon, sabay taas ng kilay. Tumango siya, tila napatigil. Bago pa siya makapagtanong muli, tinawag ako ng isa sa mga business partner namin. Excuse me, maikli kong sabi bago ako mabilis na umalis. Nakahinga ako ng maluwag nang makalayo sa kanila at lumapit sa business partner. Matapos kong magbigay ng maikling talumpati, nagtungo ako sa mesa ng mga inumin at kumuha ng baso ng pulang alak. Habang umiinom ako, narinig ko ang boses ni Ferrer. Hello, Crystal. Nasaan ka? Tanong niya, halatang nagmamadali. Napakunot ang noo ko. Nakatalikod siya sa akin at may kausap sa telepono. Ano, nakuha mo na ba ang pendrive? Muli niyang tanong. Mabuti. Sige, papunta na ako. Huwag kang aalis dyan, sabi niya bago ibaba ang tawag at lumakad patungo sa labasan. Ano ang nangyayari? Bakit niya tinatawagan si Crystal sa ganitong oras? At nasaan si Crystal? Anong pendrive ang tinutukoy niya? Dahil sa sunod-sunod na tanong sa isip ko, nagpa siya akong sundan siya. Subalit sa kasamaang palad, may pumigil muna sa akin. Pagkaraan ng ilang minutong pakikipag-usap, agad akong nagtungo sa labasan. Sa paglabas ko ng venue, sinimulan kong hanapin sila ngunit wala akong nakita. Ilang sandali pa, natanaw ko si Ferrer mula sa parking area. Nakayuko siya, tinitingnan ang isang pendrive na hawak niya. Nang mapagmasdan ko ito ng mabuti, napagtanto kong iyon mismo ang pendrive na naglalaman ng mahahalagang detalye tungkol sa proyekto. Napakunot ang noo ko. Hindi niya ako napansin at diretsong pumasok sa loob. Tumungo ako sa parking area, doon ko nakita si Crystal. Nakasuot siya ng pambahay, mukhang kakagising lang, ngunit hindi maitatangging kaakit-akit pa rin. Ngunit, bakit siya narito? Naglibot ang paningin ko, hinahanap si Martin pero wala siya. Bumalik ang tingin ko kay Crystal na kasalukuyang naghihintay ng taxi. Dahan-dahan akong lumapit at nagpasya na siyang harapin. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko. Napalingon siya, gulat na gulat. Diyos ko, Dante. Ginulat mo ako, halos pasigaw niyang sabi habang hawak ang dibdib. Crystal, ano ang ginagawa mo rito? Nasaan si Martin? Tanong ko, pinipigilan ang sarili kong huwag magtaas ng boses. Kasi ako. Nautal niyang sagot habang umiwas ng tingin. Crystal, sabi ko ng mariin gamit ang tinig kong panegosyo. Napatigil siya, halatang nagulat, una ko itong ginamit sa kanya. Sagutin mo ako. Bakit ka narito at ano ang kinalaman mo kay Ferrer? Sandaling nanahimik siya bago bumuntong hininga. Tinawagan ako ni Ginoo Ferrer 1 oras na ang nakalipas. Naiwan daw niya ang mahalagang pendrive sa opisina, kaya pinapunta niya ako roon para kunin iyon, paliwanag niya. Nang marinig ko iyon, agad akong nakaramdam ng pagsisisi sa tono kong ginamit. Tinulungan niya kami, ngunit napagsalitaan ko siya ng masama. Pasensya na, Crystal. At salamat, sabi ko nang may maliit na ngiti. Tumango lamang siya. Pero nasaan si Martin? Tanong ko muli. Umiwas siya ng tingin. Crystal, tawag ko, ngunit hindi siya sumagot. Sige, tatawagan ko siya, sabi ko at inilabas ang telepono, ngunit pinigilan niya ako. Wala si Martin sa akin, mahina niyang sabi. Naningkit ang mata ko. Kasi tinawagan ako ni Ginoo Ferrer 11:00 ng gabi. Alam kong nasa bahay si Martin, kaya ayaw ko na siyang istorbohin, paliwanag niya, nakayukong parang batang nahuli. At walang sinuman sa bahay ang pumigil sa'yo. Tanong kong may halong inis. Hindi ko po sinabi na lalabas ako, halos pabulong niyang sagot. Pinisil ko ng mahigpit ang aking kamao at marahas siyang hinila sa braso. Naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mong tinutugis ka ng mga ayala, kaya inatasan si Martin na protektahan ka, ngunit lumabas ka mag-isa. Paano mo nagawa yon? Halos pasigaw kong sabi. Dante, wala namang nangyari sa akin, mahina niyang sagot, ngunit lalo lang akong nainis. Paano kung hindi ko na ituloy dahil biglang tumunog ang telepono ko? Napabitaw ako sa kanya at sinagot ang tawag, si Papa. Gusto niyang sumama ako sa kanya para sa presentasyon, ngunit tumanggi ako. Bagaman nagulat siya, nakumbinsi ko rin siya kalaunan. Pagkababa ng tawag, tumingin ako kay Crystal na nakatalikod, ayaw akong tingnan. Sumama ka sa akin, utos ko sabay hawak sa kanyang kamay. Ano? Saan? Tanong niya, gulat na gulat. Noon ko lang napansin ang bahagyang pagluha ng kanyang mga mata. Napamura ako sa isip at marahang pinahid ang luha niya.
Pasensya na, bulong ko, at siya ay napatitig sa akin na para bang hindi makapaniwala. Uwi tayo, sabi ko at nagsimulang maglakad patungo sa aming pribadong parking area, ngunit pinigilan niya ako. Pero Dante, gabi ng tagumpay mo ito. Dapat nandito ka. Kaya ko nang umuwi mag-isa, sabi niya, ngunit umiling ako. Hindi ka uwi ng mag-isa, at iyon ang pasya ko, mariin kong sagot sabay hila sa kanya. Habang naglalakad kami, bigla siyang napatigil. Nakita kong nasagi ng paa niya ang isang bato at agad namuo ang dugo sa kanyang daliri sa paa. Diyos ko, Crystal, ayos ka lang ba? Agad kong tanong habang yumuko upang tingnan iyon, ngunit umatras siya. Oo, ayos lang ako, mabilis niyang tugon. Tumayo ako, ngunit halatang nagsisinungaling siya. Sinubukan niyang maglakad ngunit napasinghap sa sakit. Napailing ako sa kanyang katigasan ng ulo. Pagmulat pa lang niyang muli ng isang hakbang, napahinga siya ng malalim sa sakit. Hindi ko na napigilan ang sarili. Agad ko siyang binuhat sa bridal style. Hoy! Ano nang ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Tahimik ka na lang, maikli kong tugon habang patuloy na naglalakad papunta sa kotse. Malapit na kami sa sasakyan nang mapansin kong may ilang paparazzi roon. Crystal, itago mo ang mukha mo, bilis. Utos ko agad. Ano, gulat niyang sagot. Crystal, huwag ka nang magsalita at itago mo ang mukha mo. Nandyan ang mga paparazzi, makikilala ka nila anumang sandali, mariin kong sabi. Buti na lang, mabilis siyang yumuko at itinago ang mukha sa dibdib ko. Bagaman dapat ay kinakabahan ako, may kung anong kakaibang damdamin ang bumalot sa akin nang maramdaman ko siyang ganoon kalapit. Ngunit itinabi ko muna ang nararamdaman at nagpatuloy. Nang sa wakas ay makarating kami sa kotse, narinig ko ang mga sigaw. Ginoo Razon, sino siya? Siya ba ang asawa mo? Siya ba ang kalaguyo mo? Sino siya? Ipakita mo ang mukha niya. Gold digger ba siya? Dinig ko ang sunod-sunod na sigawan ng mga paparazzi habang pinipigilan sila ng mga gwardiya. Sinamantala ko ang pagkakataon upang maipasok si Crystal sa kotse, pati na rin ang sarili ko at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Nakatungo si Crystal, pilit itinatago ang mukha. Habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sa salamin ng kotse na patuloy pa rin silang nagkakagulo sa labas. Napabuntong hininga ako nang makalayo sa kanila. Tumawag ako kay Papa at sa kapatid ko upang ipaliwanag ang nangyari at hilinging ayusin nila ang sitwasyon. Sumang-ayon naman sila, bagaman halatang hindi natuwa si Papa. Matapos kong ibaba ang tawag, tumingin ako kay Crystal, mahimbing na siyang natutulog. Gusto ko sanang magalit pa rin dahil sa ginawa niyang pagiging pabaya, ngunit isang tingin lang sa kanya at parang nawawala lahat ng galit ko. Totoo nga, may kakaiba siyang epekto sa akin. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Dante at Crystal ang matinding gulo matapos kumalat ang mga larawan nilang magkasama sa harap ng publiko. Habang lumalala ang intriga, mapipilitan si Dante na pumili ang protektahan si Crystal o ang pangalan ng kanilang pamilya. Kaya abangan natin